pinag-uusapan po natin kanina, yung intro po ng Ronda Pilipinas, may ang pinapa-disqualify po kasi sa Commission on Elections ng isang retired Brigadier General Attorney Virgilio Garcia laban o nag-file ng disqualification case sa COMELEC itong para dito sa lahat ng mga tulfo na tumatakbo. O kanina nabanggit ko po sa yung maraming tulfo na tatakbo. Mas maganda ho makausap po tayo ng isang veteran election lawyer. Nasa linya na po natin at pag-uusapan po natin ang disqualification case para sa mga tulfo. Nasa linya po natin si Attorney Romulo Macalintal na maagang nagja-jogging sa umaga. Attorney! Magandang umaga, Dennis. At magandang umaga sa iyong tagapanood. Sabihin mo nga sa kanila, Attorney, anong oras ka nagja-jogging sa umaga? Mga 4:45 ng umaga. Oh, tingnan nyo yan. Oh, mga... Para medyo maganda-gandang takbo ng puso at ng buong katawan. Iyon. Yung mga tao ho dito ay nakukonsensya nung narinig ho yung 4:45 ng umaga, kayo yung nagja-jogging na, Attorney. Oo. Lalakad-lakad na tayo. Pinaka-tanghali na yung 5:00. Iyan. Okay. Si Attorney matipunong. Okay. Ewan ko ho kung nabalitaan po ninyo to. Siguro nasagap na ng radar ninyo ito. Itong disqualification case, dynasty ho ang pinag-uusapan dito. Dynasty na daw ito, Attorney. Itong disqualification case against the Tulfos. Ano ho sa palagay nyo? Mag-move ba ito? Meron na ba talaga tayong batas about dynasty, Attorney? Yun ang magiging problema dyan. Dahil sa wala naman tayo yung batas kung ano ang definition ng tinatawag na political dynasty. Ay kung ang mga Tulfo ay ipadidisqualify dahil sa political dynasty, ay hindi lamang sila. Dapat lahat ng may mga kamag-anakan na tumatakbo ay dapat na sila ang sinasabi natin dapat na sila ay kasama sa mga disqualification. Otherwise, magiging discriminatory ang batas. Oo. Kung ang pagtakbo nila ay political dynasty, paano yung pagtakbo ng iba na alam naman natin na halos kamag-anakan din nila ay tumatakbo sa darating na halalan. Oo, dahil yun ba yung you're pertaining to the minsan yung mga national candidate natin ngayon na tumatakbo na sa re-election, yung ibang kamag-anak talaga nila nasa mga party list, Attorney, no? Oo, nasa party list, nasa local government LGU, elections, tama. May national election. Opo. So, sino ba ang political dynasty? Ano bang ibig sabihin ng political dynasty? So, paano i-define yan ng COMELEC? Ay ganoong walang batas tungkol dyan. So, palagay ko yung nasabing petition ay baka hindi bigyang consideration ng COMELEC dahil sa napakadami ng magiging apektado. At hindi pa premature para sa COMELEC para mag-rule sa mga bagay na yan. Oo, so ibig sabihin, Attorney, pag wala pa tayong batas, baka hindi, kahit na trabahuin ng Kongreso to, ng Senado, hanggang mapirmahan sa Malacanang, hindi itong year na itong pinag-uusapan natin. Yes, hindi i-apply ngayon yan. Kahit na magkaroon ng batas ngayon, hindi na pwede pang mai-apply yan. Kailangan sa susunod na halalan, doon ma-apply yan. So ibig sabihin, lahat ng mga tulfos ay tuloy lang? Ay katulad ng iba. Tuloy din sila. Kasi pag hindi nila itinuloy yan, dapat i-disqualify din nila yung those families similarly situated. Oo nga. Naku, marami palang tatamaan dito. Meron hong isang part dito ng news item, Attorney, nakalagay dito. Bukod rito, iginit din sa petisyon na hindi natural-born Filipinos ang mga tulfo. Well, hindi naman siguro hindi natural-born. Natural-born sila, pero siguro baka kung may evidence sila na nag-renounce o itinakwil nila ang kanilang pagiging mamamayan ng ating bansa, iyon ang magiging issue. Pero hanggat walang katibayan na nag-renounce sila ng kanilang citizenship, ay walang issue laban sa kanila. Kasi ang isang Pilipino na natural-born citizen, kahit na naging citizen ka ng ibang bansa, pag ikaw ay nagbalik
at nag-reacquire ng iyong citizenship, bumabalik ka sa pagiging natural-born Pilipino. Yun. Pero, Hindi, kasi kung ano ang iyong original na citizenship, pag bumalik ka, iyon ang iyong magiging citizenship. paano po ito, attorney? Kanino hong trabaho ito? Trabaho ba ng COMELEC na imbestigahan kung natural-born Filipino ang isang kumakandidato o hindi sila pwedeng kumilos not unless may mag-file o may mag-question? Basta kailangan may magkukwestiyon Yun. at maghahain ng ebidensya Yun. na ang isang kandidato ay hindi Filipino citizen. Ang Commission ng Elections ang magdidetermine yan. Pero kung yan ay madiskubre after the election na, halimbawa may nanalong isang senador na hindi pala Filipino citizen, Opo. Senate Electoral Tribunal na ang haharap niyan. SAT na. Ay, magastos yun, attorney, di ba? Nanalo na sila. Oo. Magastos yun, Pero attorney, ngayon, yung SAT? magastos yun. Kapag hindi pa natatapos ang halalan, COMELEC ang may jurisdiction. Pero kapag natapos na at naproklama na, Senate Electoral Tribunal kung senador at sa House Electoral Tribunal naman kung mga kongresista. Yun. Okay. So, iwanan na natin yung topic niya, attorney. Punta muna ako dito sa smear campaign, yung negative campaigning na tinatawag. Marami hong nagkakry ng foul, lalo na sa online. Ay, sinisiraan ako niyan. Hindi totoo yan. Yung smear campaign, ano ho ba ang batas ng when it comes to election, itong campaigning, yung smear campaign, attorney? Well, yung smear campaign, yung paninira, ayan kasama sa kampanya. Kasi ang sabi ng election campaign, any campaign for or against a candidate. So maaari kang magsalita ng pabor sa isang kandidato, maaari kang magsalita ng hindi pabor sa isang kandidato. Ngayon, kung may mga libelous statement yon, bahala silang mag-file ng criminal case sa regular courts, pero hindi sa Commission on Elections. Okay. Naku, medyo matagal-tagal pala yung proseso, attorney, no? Matagalan yan, no? Kaya yung mga smear campaign na yan, walang magagawa. Talagang yan batikusan yan ng mga kandidato. Nakita mo naman pag kami nagdidirect, sinasabi ng isang kandidato, yang si candidate noong A, yan ay magdanakaw. Sasabihin na B, yan namang kandidatong si A, siya ang magdanakaw. Yun. Kaya hindi natin malaman kung sino talaga ang mga magnanakaw. Baka taong bayan ang bandang huli ang magnanakaw. Tayo na tuloy yung magnanakaw. Saka yung mga kababayan po natin siguro dapat maging matalino, attorney, dahil maghanap tayo ng katibayan. Tanungin natin. Questionin natin yung namimintang na yon, attorney. Tama yun. Dapat kilatisin natin mabuti. Kaya tama yung ginagawa ninyo dyan. Kilatisin natin kung sino yung ating mga iboboto, ano ba talaga ang kanilang mga qualifications, at talaga bang karapat-dapat sila na maging leader ng ating bansa. Yun. At kaya nga ang title ng aming campaign dito, election campaign, attorney, ay Iboto ang tama, itama ang boto. Ayos ba, attorney? Yun, maganda yan. Basta't mga inisip ni Dennis Antenor yan, tamang-tama yan. Ayos. Okay, attorney, maraming salamat. Kailan mo kami sasamahan din At anytime. Basta't maraming salamat sa pagkakataong ito. Apo. At isang karangalan, maging bahagi ng iyong palatuntunan at ng DWIZ. Maraming salamat, Attorney Romulo Macalintal, at isang veteran election lawyer. Ronda Pilipinas! Kakape kami niyan.